Magandang gabi, Sir Jupiter, at pati na sa mga giliw na tagapakinig ng Sitio Bangungot. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Badong. Nais ko lang pong ibahagi ang aking karanasan tungkol sa mga elementong hindi natin nakikita. Nangyari po ito nung ako ay 10 taong gulang pa lamang, taong 1997. Sisimulan ko po ang kwento nung lumipat ang aking tiyahin malapit sa tinitirhan namin. Ang aking tatay at ang aking tiyahin ay malapit sa isa't isa. Kaya naman naisipan ng aking tiyahin na lumipat na lang doon banda sa amin para na rin makasama ko ang kanyang mga anak. Kasama ng aking tiyahin ang kanilang panganay na kapatid na si Chong at ang isa pa nilang kapatid na si Tia Ami. Bukod pa roon ay kasama rin nila ang best friend ng tiyahin ko na si Tia Aba. Sir Jupiter, wala akong kaalam-alam noon na ang tiyahin ko pala ay isang albularyo. May kakayahan siyang manggamot at magpalayas ng mga masasamang espiritu, lalo na kung sumapi ito sa isang tao. Noong unang araw pa lang ng kanilang paglipat ay nilibot agad ng tiyahin ko ang bahay. Pagkatapos ay nagtaka ako dahil nagsindi siya ng uling. Nang magbaga at umusok na ito ay niyaya ako ng tiyahin ko na sumamang ikutin ulit ang bahay. Sumunod naman ako kahit hindi ko alam kung ano ang gagawin. Basta ang sinabi lang niya, pang-insenso raw ang sinindihan niya. Habang naglilibot, hawak ng aking tiyahin ang pang-insenso at meron siyang sinasambit na orasyong nasa isang maliit na librito. Ang nakapagtataka pa ay alam din ng kanyang mga anak ang orasyon. Sinasambit nila ito kasabay ng aking tiyahin. Matapos ang pag-iinsenso ay lumabas kami para maglaro ng aking mga pinsan. Lumipas ang ilang buwan, naging normal naman po ang lahat. Inaaya pa nga po ako ng tiyahin kong sumama sa kanila kada magro-rosaryo. Ngunit, isang hapon po, habang kami ay naglalaro, lumabas ang aking tiyahin. Kumikilos ito na parang bata, tapos ay umupo sa isang maliit na upuan. Nakita po yun ng aking pinsan at sinabi nilang, "Ay, andyan na siya." Nagtaka po ako kung sino ang tinutukoy ng aking mga pinsan. Nagulat na lang ako nang magsalita ang aking tiyahin kasi ibang boses ang lumabas sa kanyang bibig. Boses ng isang maliit na batang babae. Noong una akala ko ay binibiro niya lang ako. Ngunit napansin kong iba na rin ang itsura niya. Tinawag siya ng mga pinsan ko sa pangalang Buningning. Nakipag-usap po siya sa akin at pagkatapos ay bigla siyang tumigil sa pagsasalita. Mistulang gumising ang tiyahin ko mula sa pagkakatulog at humingi ng tubig sa amin. Dito po ay sinabi ng aking tiyahin sa akin na may kaibigan siyang mga puting duwende. Tumutulong daw sa kanya ang mga ito na manggamot. Dumating po ang panahon na nakilala ko rin ang ilan pa sa mga duwendeng kaibigan ng aking tiyahin. Bigla-bigla silang sumasapi sa aking tiyahin at nakikipaglaro sa amin. Hanggang sa nasanay na po ako sa kanila.
Sir Jupiter, sumapit po ang mahal na araw. Wala noon ang aking tiyahin at ang kasama lang namin ng mga pinsan ko ay si Chong. Masaya kaming naglalaro noon at tinuturuan kami ni Chong ng mga artwork nang biglang tumunog ang karaoke. Malakas po ang tunog nito na parang may nagpa-party. Nagulat po kami sa tunog na iyon, kaya't dali-daling pumasok si Chong upang tingnan kung sino ang nagbukas ng karaoke. Pagpasok niya sa pinto, wala naman siyang nakitang tao. Nakakapagtaka dahil kami lang talaga ang tao sa bahay noong mga oras na iyon. Kaya pinatay na lang ni Chong ang karaoke. Nagpatuloy kami sa paglalaro ngunit bigla na namang tumunog ang karaoke ng pagkalakas-lakas. Napamura si Chong at napatanong kung sino ba yun. Pumasok si Chong sa bahay pero wala pa rin po siyang nakitang tao. Ang nasa isip ni Chong noon baka sira ang karaoke. Hindi po kasi siya basta-basta naniniwala sa mga kababalaghan. Ang sabi lang niya, baka naiwan lang na nakasaksak ang karaoke. Tapos baka may problema na din ang power button nito. Ngunit nang tingnan niya ito sa likod ay hindi naman po ito nakasaksak. Gulat na gulat si Chong pero nagtaka po ako kasi hindi niya sinabi sa aking tiyahin ang tungkol sa nangyari. Lumipas po ulit ang mga araw, Sir Jupiter. Isang hapon po ay pumunta muli ako sa bahay ng aking mga pinsan upang makipaglaro. Wala ang kanilang ina. Wala rin po si Chong at Tia Ami. Ang naroroon lang na kasama ng mga pinsan ko ay si Tia Ava, ngunit natutulog ito. Kaya naman naglaro na lang kami ng taguan. Kasama ko ang pinsan kong lalaki at nagtago kami sa ilalim ng malaking lamesa sa kusina. Napansin naming bukas ang pinto ng kwarto ni Chong. Sumilip kami, ngunit madilim sa loob. Gayunpaman may napansin kaming liwanag na kulay pula. Mistulang mga mata at bibig kong titingnan. Kinilabutan kami. Kaya lumabas kami agad at hindi na kami nagtago. 6:00 ng gabi nang dumating si Chong mula sa kanyang trabaho. Binanggit namin agad na may nakita kaming liwanag na pula sa kanyang kwarto. Kaya't sinabi niyang samahan namin siya roon. Ituro raw namin kung nasaan nanggagaling ang liwanag. Pagkabukas ng ilaw ng kwarto ni Chong ay tumambad sa amin ang kanyang mga drawing. Malalaki ang mga ito at karamihan ay may sungay. Nahilig po pala kasi mag-drawing ng demonyo ang aking Chong. Nakita po namin sa kanyang lamesa ang animoy isang ulo na mukhang halimaw. Itinuro ito ni Chong at nagtanong kung yun daw ba ang nakita naming liwanag. Sinabi naming hindi namin sigurado dahil madilim sa kanyang kwarto. Ngunit mukhang yun nga ang nakita namin ng pinsan ko. Ganoong-ganoon po kasi ang hugis ng nakita namin. Sinabi po ni Chong na yun pala ay isang lampara na ulo ni Godzilla. Collectible item raw po yun. Ngunit ipinakita sa amin ni Chong na matagal nang walang saksakan ng lamparang yun, kaya't paano ito iilaw?
hindi na po yun may saksak eh. Nagtinginan na lang kaming magpinsan at binaliwala ang nangyari. Lumipas ang buwan at nakalimutan na namin ang pangyayari sa kwarto ni Chong. Ngunit nagsimulang managinip ng kakaiba ang aking pinsang lalaki. Ang sabi kada gabi raw ay napapanaginipan niya si Lola na nakadungaw sa kanilang bintana. Nakatitig lang daw sa kanya na tila ba siya ay tinatawag. Naalaman ito ng aking tiyahin at pinagbilinan ng pinsan ko na huwag sasama. Hindi raw yun ang lola namin at nagpapanggap lamang ito. Sinabi din ng aking tiyahin na bukas daw ang third eye ng aking pinsan kung kaya't madali siyang nalalapitan ng mga ligaw na kaluluwa. Isang hapon po ay naglalaro kami nang biglang may tinawag ang aking pinsan sa loob ng kanilang bahay. Sinilip namin ito pero wala naman kaming nakitang tao sa loob. Ang sabi lang ng aking pinsan ay may bata raw sa loob tapos tumakbo nang tawagin niya. Dumating ang panahon na kinailangan na ng tiyahin kong kumuha ng mag-aalaga sa aking mga pinsan. Nakakuha na po kasi ng trabaho si Tita Ava na siyang katukatulong niya sa kanila. Kailangan lang niya ng magbabantay sa mga bata habang ang lahat ay nasa trabaho. Ipinakilala ng aking ina sa kanya ang kapatid ng kapitbahay namin. Itatago ko na lang po sa pangalang Nieves. Nagtiwala naman po ang aking tiyahin kasi kakilala naman daw namin ito. Isang araw ay pumunta sa bahay ang aming tiyahin kasama ang dalawa kong pinsan upang makipagkwentuhan sa aking mga magulang. Naiwan sa kanila si Nieves at ang bunsong anak ng tiyahin ko. Makalipas ang isang oras ng kanilang kwentuhan sa bahay ay may narinig kaming kumakatok ng malakas sa aming pinto. Nang buksan ni Mama ay nakita niya si Nieves at bitbit niya ang bunsong anak ng aking tiyahin. Habol hininga ito at kitang-kita sa kanyang muka ang matinding kilabot. Pinainom nila ng tubig si Nieves pagkatapos ay tinanong ng aking tiyahin kung anong nangyari at bakit takot na takot ito. Sumagot naman po si Nieves at sinalaysay niya ang nakakatakot na pangyayari sa bahay ng tiyahin ko. Naghuhugas daw siya ng mga pinagkainan nang lumapit ang bunsong anak ng aking tiyahin. Gusto raw nitong minom ng gatas. Walang ilaw sa likuran ni Nieves noon. Nanggagaling ang ilaw kung saan siya naghuhugas. Napalingon siya nang tawagin siya ng kanyang binabantayang bata at doon ay napansin niyang may kakaiba sa kanyang anino. Nahintakutan po siya sa nakita. Nakabaliktad daw po kasi ang kanyang anino. Doon na po siya napasigaw at dali-daling binuhat ang batang kanyang binabantayan. Dire-diretso na siyang kumaripas palabas at tumakbo papunta sa aming bahay. Matapos isalaysay ni Nieves ang nakakikilabot niyang nakita, dali-dali namang tumayo ang aking tiyahin. Sinabi niyang samahan daw namin siya dahil kakailangan niya daw ang aming tulong. Nang dumating kami sa kanila ay sakto namang kararating lang din nila Tia Ava, Tia Ami at ni Chong. Isinalaysay ng aking tiyahin kung ano ang nangyari sa bahay kaya't dali-daling nagsindi ng pang-insenso si Tia Ava. Sumunod na lang sina Chong at Tia Ami kahit gulong-gulo pa rin sila sa mga nangyayari. Hindi pa rin makapaniwala sa sinasabi ng aking tiyahin. Pagkasindi ng insenso ay nilibot namin ang kanilang bahay. May hawak kami noon ng mga kandila.
Hawak naman ni Tia Ava ang isang Santo Niño at ang aking tiyahin ang humawak sa pang-insenso. Nang makarating kami kung saan nakita ni Nieves ang nakabaliktad na anino, ipinatong ni Tia Ava ang Santo Niño upang makapag-usal din ng dasal. Habang may hawak na kandila, sabay-sabay kaming nag-usal ng dasal na hindi ko maintindihan. Habang inuusal po namin ang orasyon ay napansin ni Chong na nasusunog ang Santo Niño. Nagtaka kami kung paanong bumagsak ang santo sa kandila, gayong ang paanan nito ay may parisukat na kahoy bilang patungan. Napaka-imposible po talaga nitong bumagsak kung titignan. Dali-dali nilang tinanggal ang santo mula sa pagkakasunog nito sa kandila. Ngunit biglang naglakad ang aking tiyahin at dumiretso sa kanilang kwarto na parang walang nakita. Isinara niya ng pagkalakas-lakas ang pinto na parang galit na galit. Sinundan namin ng aking tiyahin at nang buksan namin ang pinto ng kwarto, ay kita naming nanlilisik ang mga mata nito at nakatitig sa amin. Takot na takot ako kasi noon lamang ako nakasaksi ng ganoong pangyayari. Binanggit ni Tia Ava na sinabihan ng aking tiyahin. Sinabihan kami ni Tia Ava na magpatuloy sa pag-usal ng dasal. Sumigaw ang masamang espiritu na nakasapi sa aking tiyahin at nagsabing, "Tahimik akong nanirahan dito. Ang iingay niyo." Nabanggit din po niyang ginambala daw namin siya. Galit na galit daw siya sa tuwing naliligo si Tia Ami sa umaga. Napakaingay daw nito at kanta ng kanta. Sa hapon naman daw ay kaming mga bata ang maiingay. Nagpatuloy lang po kami sa pag-usal ng dasal hanggang sa biglang kuminto ang nakasapi sa aking tiyahin. Nagmistulang nagising ang tiyahin ko mula sa pagkakatulog at sinabi niyang wala na ang masamang espiritu. Pinalayas na raw niya sa tulong ng Santo Niño at ng mga puting duwende. Ikinwento sa amin ng tiyahin ko na isa palang mangkukulam ang masamang espiritu na sumapi sa kanya. Isinalaysay niya kung paano napunta ang espiritu sa bahay. Dati raw palang gubat ang lugar na yun. At doon mismo namatay ang mangkukulam, matagal na panahon na ang nakakaraan. Matapos ang nakakakilabot na engkwentrong yun ay hindi na bumalik si Nieves sa sobrang takot. Ngunit tumigil din ang mga pagpaparamdam sa bahay na yun. Sir Jupiter, ito po ay hango sa totoong istorya namin. Marami pa kaming karanasan na gustong ibahagi, ngunit sa ibang pagkakataon na lang po siguro. Sa mga giliw na tagapakinig ng Sityo Bangungot, may itatanong lang po ako. Mayroon din ba kayong kamag-anak na isang albularyo? Kung mayroon ay maaari po bang ibahagi nyo rin po ang mga karanasan nyo na may kinalaman sa kanila? Hanggang dito na lang po sa ngayon. More power po sa inyong YouTube channel. Pasahero. Hello po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Eddie. Isang angkas rider po rito sa may Bulacan.
Medyo maiksi lang po itong ikikwento ko, pero isa itong karanasang talagang umukit ng napakatinding takot sa puso ko. Nitong Abril lang po ito nangyari. Mga pasado 11:00 ng gabi na po noon. Pauwi na sana ako pero naisip kong tumanggap ng isa pang booking. Hindi pa naman kasi ako inaantok kahit medyo pagod na. At ayun na nga po, may nag-book sa akin tapos yung paghahatiran ko sa kanya ay medyo liblib na lugar na. Tinanggap ko pa rin kasi sayang naman yung kita. Pinuntahan ko yung pasahero sa isang gasoline station. Isang matandang lalaki pala ito, tapos may suot siyang kakaibang mga kwintas na mukhang agimat. Pero maayos naman ang pananamit niya. Nakapolo at leather shoes pa nga po eh. Maayos din naman siyang kausap at wala talaga akong naramdamang kakaiba. Noong una, banayad naman po ang biyahe namin. Hindi kami gaanong nag-uusap kasi medyo asiwa talaga akong daldalin yung mga pasahero ko. Hindi rin matraffic kaya tuloy-tuloy lang ang pagpapatakbo ko. Noong papunta na kami sa liblib na bahagi, nagtaka po ako kasi naging kakaiba ang lamig ng hangin. Binagalan ko nga po yung pagpapatakbo dahil pakiramdam ko talagang dinampian ng yelo ang balat ko sa braso at kamay. Subalit nagsalita ang pasahero ko na huwag daw akong hihinto kahit anong mangyari. Huwag daw akong hihinto hanggang sa makarating kami sa bababaan niya. Medyo kinakabahan na po ako noon. Tinanong ko yung lolo kung ano bang ibig niyang sabihin. At sinabi niyang may sumusunod daw sa kanya na hindi ko inaasahan. Lalo akong naguluhan, Sir Jupiter. Tinanong ko ulit siya pero hindi na siya sumagot. Makalipas ang ilang minuto, nagtaka ako kasi ramdam kong bumigat ang motor ko. Ibig kong sabihin, pakiramdam ko ay may ikalawa pang pasaherong nasa likod ko. Ihihinto ko sana ang motor para tignan kung may mali sa makina o gulong. Subalit, pinigilan ako ni Lolo. Pinaalala niyang huwag na huwag akong hihinto. Sir Jupiter, hindi ko na naiintindihan ang nangyayari noon. Basta naramdaman ko na lang na napakalamig na talaga ng hangin at naninigas na ang kalamnan ko. Nahihirapan na nga akong panatilihing diretso ang takbo ng motor. Hanggang sa mapatingin ako sa side mirror. Halos malaglag ang pangako nang makitang may itim na nilalang na nakatayo sa pinakalikod ng motor ko. Doon banda sa likod ng matanda. Nakapatong po talaga ito pero katakatakang hindi daw hulog. Napalunok ako ng laway. Nanginginig na ako at gusto nang tanungin yung pasahero kung anong nilalang yun. Pero hindi ako makapagsalita. Sa halip, narinig ko na lang na tila nag-uusal ng dasal yung matanda sa likod ko. Hindi ko nga lang maintindihan kasi parang ibang lengguwahe ito. Tinuloy-tuloy ko ang pagpapatakbo. Alalay lang kasi baka madisgrasya kami kapag binilisan ko ng gusto. Napapadasal na rin ako sa sarili ko kahit nagkakandamali-mali na ako sa pagbigkas dahil sa matinding takot. Ilang minuto pa ay naramdaman kong gumaan na rin ang motorsiklo ko. Kakaiba pa rin po ang lamig ng hangin pero medyo nakahinga na ako ng maluwag. Subalit, nagulat ako nang malakas na sinabi ng matanda na huwag akong hihinto tapos nagulantang ng may itim na taong tumatakbo sa mismong harap ng motor
Tumatakbo ito papasalubong sa amin. Sinabi ulit ng matanda na huwag akong titigil kaya napapikit na lang ako at tinuloy-tuloy ang takbo ng motor. Ilang saglit pa po ay naramdaman kong nawala na ang grabing lamig ng hangin. Napadilat ako at wala na ang itim na tao sa harap namin. Magtatanong sana ako sa pasahero kung ano yun, pero naunahan niya akong magsalita. Sabi niya, "Pasensya ka na iho, nadamay ka pa. Isa akong albularyo." Yung itim na nilalang ay isang masamang espiritu na pinalayas ko sa isang pasyente kanina. Naggalit yata talaga, kaya sinundan ako. Hayop yan. Ako na tahimik na naghahanap buhay, biglang madadamay sa ganoong kababalaghan. Pero wala nandoon na ako. Kaya hinatid ko na lang yung pasahero sa kanila. Inalok din niya kasi akong dodoblehin niya ang bayad, tapos doon na rin muna ako maghapunan sa kanila. Dadasalan daw kasi niya muna ako at ang motorsiklo ko para siguradong hindi ako susundan nung maligno. Noong una duda ako sa totoo lang. Nasundan nga siya matapos niyang palayasin yun tapos sasabihin niyang gagawa siya ng paraan para hindi ako masundan. Isip ko noon, pinaglolo ko yata ako ni Lolo. Pero Sir Jupiter, sa awa ng Diyos, hindi nga naman ako sinundan nung itim na tao pag-uwi ko. Yun nga lang, doble ingat na talaga ako sa pamamasada at baka madamay na naman ako sa kababalaghang ganoon. Oo nga po pala, bago ko to tapusin, gusto kong magtanong. Sa palagay niyo po kaya anong nilalang yun? Itim po talaga siya kasing itim ng uling. Napakagulo ng buhok tapos nakabahag lang. Hindi naman mukhang kapre kasi mas matangkad lang ng konti yun sa pangkaraniwang tao. Totoo kayang masamang espiritu yun? O baka isang demonyo? Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. At ngayon, ito na tayo sa inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Lea Tarsilo, Andy Villaveray, Jessa Cervantes, Lay Mendoza, Aiza Lejano, Christina Setre, User OD, Raul de Guzman, Anzu, at Ling Praile. Basahin naman natin ang ilan sa pinakamagandang comment galing kay Dara Navi at Iris Kim. Sabi ni Dara, sobrang enjoy po talaga sa pakikinig lalo kapag nagpaplansya ako or nagluluto. Hindi ko nararamdaman ang pagod ko dahil nakakawala ng pagod ang pakikinig dito sa ating paboritong channel, ang Kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot. More stories to come. Sabi din naman ni Kim, hello Sityo Bangungot. Listening to your stories while crafting, writing, and doing my schoolworks has been therapeutic for me after a long, stressful day. Kayo ang hanap-hanap ko. More power to you and your team. Salamat, Kim. Pagbutihan mo pa ang iyong pag-aaral ha. Good luck mula sa Team Sityo Bangungot. Sa mga hindi po nabanggit, wag pong mag-alala. Kayo naman po ang susunod. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.